Binabati ko po ang ating mga OFW. Ang binasang Ebanghelyo ay may magandang balita para sa inyo. Samantala, bago yun, nais kong sabihin sa inyo. Ang ating bansa, the Philippines, is the country with the biggest number of migrant workers spread around the world. Pinakamaraming exported workers, overqualified. Yung gano'n na naglilinis ng mga bahay at tawag nila yung ng vacuum cleaner, ay mga pa nyo, education graduate, mga teacher, college graduate. Ang pinakamaganda ron, ipinalaganap nila ang simbang gabi. Kasi sa Europe at Amerika, ang Pasko isang araw. December 25, nagbabatian sila ng Merry Christmas. Kung minsan, sila nagbabati ng Merry Christmas. Pero ang mga Pilipino, sila lang yung ating simbang gabi, tayo lang ang simbang gabi sa buong mundo, ikilala. Pero na simbang gabi ngayon sa buong Europe, kahit sa Rome. Yun po, pero wala sila simbang gabi yung siyam na araw. Siyam na araw. Si Jesus ay nasa loob ng ina. Siyam na araw. Ano balita tayo? Siyam na buwan. Uyanta si Father sa kasi simbang gabi. Siyam na buwan. Siyam yun, hindi pwedeng walo. Pag wala'y kulang. Kulang-kulang ay kaya. Kulang sa buwan. Okay. Ang mga overseas worker natin, gustong umuwi dito. Nalulungkot sila, karamihan, majority, walang papel. 10 years na ako. Can you imagine, 20 years na nandun sa Europe? Ang trabaho naman ay linis bahay lang at ayaw naman maglinis ng mga tao sa Europe kung sila yung mga ay palagi naman kinikita. Nalinis bahay. Yung mga naglinis bahay nila overqualified, mga college graduate sa Philippines. Okay. Kumalat ang simbang gabi. Ako pa rin nila sa Arsenal na Cruzeiro, Amsterdam, Loko. Nagsisimpang gabi kami. Ako ang nagbibisa. Tagalog, ang bisa naman. Hanggang sa Roma. Kaya, ako kawawa sila, hindi makauwi dito. Yung mga walang papel. Pero yung mga nagkaroon ng papel, kaswerte. Teka, bibidahan ko kayo. Isa sa namimiss ng ating mga overseas Filipino workers ay yung nakiit. Ang daming Christmas light. Naku, huwag ka na pumunta sa Pampanga, sa Rosales City, Makati, Metro Manila. Gulat na gulat. Yung mga turista, heavenly. Kahit
dito sa Nueva galing, no? Napakaraming Christmas parties. Iba yung mga gobyerno, mga parapetano, mga asosasyon, mga basurero, eskwela. I'm talking about normal days. Meron na, dilipas naman yung pandemic na yan. Eskwela. I think mga pamilya, Christmas party. Walang ganun. Mga Germans, Italians, galing naman, Pilipino naman. Pati katutulog. Kasi ano ako ako gumagawa ng Paskuhan para sa mga dumagat. Sinasamahan naman ng Pocos Christ sa Kabalutuan, Rotary, ng Japan. Palaro. Kaya alam, kung kami ay magpaskuhan, tapos na yung Pasko, television. Ader, ba't naman papasko kayo sa katutubo Tapos na yung Pasko. Paano Anong problema? Alam mo silang kalendaryo Hindi isang alalay silang birth certificate. Hindi nila alam ang birthday nila. Basta alam nila may pasutuwa sila. Malaro kami. Malaro. Yung mga katutungkong daw na siya na nagkaroon ng kalaro yung eating the apple. Sacrifice. Yung mga ginagawa natin. Simple lang yung parang punta Nung una akong nagpupunta sa kanila, meron kaming kawa ng payless, pansit. Luto kaliyan na. Oy, istigil na yung palaro. Ali kayo, pila kayo, talin kayo mga kaldero ninyo, plato ninyo, kakain tayo. Ang dami. Payless, alam nyo kung ano payless? Pansit. Naluwa pa namin ng mga dahon. Sarap dahon na. Talmos ng kamote. Ayaw pumunta. Halina kayo. Luto na. Ayaw pumunta. Pansit! Sabi nung matandang babae sa akin, Father. Padi pala tawag. Padi. At naman po ninyo kami pinipilit kumain ng bulati. Akala nila bulati yun. Doon na sila nakakita. Masaya. Okay. Yung mga OFW natin, naghihirap. Pero gusto nila makauwi. Hindi makauwi mo lang papel. Ang majority. Pero sila ang bayanin. Kaya gumanda ang buhay natin. Dahil sa kanila. Agad-ibig ako sa inyo. Ang masaya sa atin, yung mga SM, may rapol. Sa gobyerno mga yung Christmas party, may parapol yan Ano na ko si Governor may papremyo. Ayun, yung pare na matanda, nakita niya, ang first prize, Ferrari. Alam niyo ba yung Ferrari kotse? Siya masasakay yung chindang na luma. Matanda na siya Gusto nyo makasakay ng Ferrari. Sapagkat si Pacquiao lang kami, Ferrari dito Ferrari. Okay. Gusto niya manalo siya. Yung, ano mananalo? Yung daw soft drink, na sponsor yung tansa, sa loob, pag kinutut mo, may numero. Pag nakabuo ka lang, 1, 2, 3, 4, sa'yo yung Ferrari. Una! Kayo matutin ang makikita mo. Bumili yung palit matanda ng dalawang case. Tinawag yung mga sakristan. Oy, ulat nyo. Inumin niya! Nako. Ang galing! Sa 1, 2, 3, 4, nakakuha agad siya lang. 1, 3, 4. Anong kulang? Uli ng dalawang case.
Bili ulit ng dalawang case. Ako nagkakain na yung mga saklit ka niya, wala sa rin makita. Bumili ng 10 case, ako. Kailangan yung mga barangay talo. Halika kayo. Umusay. Puro mga 7, 8, 9, 10. Walang makita. Hirap na hirap siya. Gusto niyang makuha yung number 2 at saka yung Ferrari. Kotse. May namumpisal. Mahaba pila. Yung isang lalaki na kumpisal sa kanya umiiyak. Father, anak ko po, nag-away kami ni Mrs. ko. So, ba't lang kayo nag-away? Kasi meron akong number 2. May puso siya. Ano ka mo? Meron akong number 2. Nag-away kami ng ano? Halika. Ibigay mo sa akin yung number 2. Ibigay mo. Hindi mo pwede yung open of pero natin yung Mrs. Hindi! Nakikiusap! Hindi ka ba? Pwede pakiusapan! Ibigay mo sa akin tayo sa Ferrari. Hindi mo pwede. Ito ay ako namin yung Mrs. Hindi ka ba pakiusapan eh! Yung mga nakapila, nagtakbuhan sa labas. Natakot sa pare. Ano ba naman pare yan? Nangaagaw ng number 2. So, story. Balik tayo sa Evangelyo. Oy, okay yung tao na to. Sa kayo, bagal. Ginabagal kayo, makutot kayo sa tabi nyo eh. Bakit? May takip na bakit sa putahe. Okay. Ganito na lang. Naku, sinabi ng mga anghel, sibilang mga ako nang nasa apihan ay yung mga pastor, hindi yung nasa Jerusalem. Yung mga mahihirap na pastor, pumunta kayo ako sa Bethlehem at makikita ninyo ang bata. Ang panatandaan ay meron ang bata na nahiga sa sapsapa. Yung panatandaan. Meron pa. Sila na meron. Sige, yun ang importante pag-uusapan natin ngayon. Bata na nahiga sa sapsapa ng mga hayop. Sapsapa. Kain na. Symbolic yun kasi ang nagpunta rito ang bata niyo. Ang Kristo magkagawang tao para tayo mag-sharing ng pagkain. Usap-usap dito, tulang dito. Sharing. Nasa sapsapa. Nang lumaon, ang importante ipinunta ng Kristo dito, tandaan nyo, upang dalhin tayo sa langit. Wow! Doon siya gawin. Pinupunta dito ng Diyos Ama at sabi niya, siya ang may isa. At siya may sabi na nung i-kick out si Lucifer sa langit, ando na siya. Hindi siya ang may isa pala. Siya ay isang Diyos. Siya ay Diyos anak lang na nagkakawang tao, pero isa Diyos. Pero na siya magpumunta rito. Hindi siya nakasakay sa rocket ship. Hindi siya daladala ng hilo. Let's go. Dumaan katulad natin sa tiyan ng ina. Si Mama Mary. Ang siyang na buwan. Nakahiga sa sapsapan. Bahay ng mga hayop. Doon siya pinanganak at wala na raw tumatanggap sa kanila sa mga bahay. Yung may-ari ng mundo, hindi tinatanggap doon dito. Pinatay mo na kayo. At sabi nung Kristo, kami nagpunta upang dalhin kayo sa langit. Ang kalawagan daw ng Ama, sabi niya, isinulat ito sa Gospel according to John. Chapter 6. Ang kalooban ng Diyos Ama. Pinapunta siya rito. Na lahat ng mga alagad niya, tayo pa kayo, may mga binyagan. Dahil Diyos Ama palapit ka, agagawan kung bakit tayo ng binyagan. Na lahat ng alagad kong bigay ng Ama, ay dalhin ko sa langit, sa buhay, kung walang katapusan, sa piling ng Diyos. At yung mga magaling. Wow!
Wala kaming wawala daw. Hanggang maalit, maliban sa Buddha. Pag-grade lang. Teka muna, itinuro ng Kristo. Ang ibig sabihin nung siya, sama-sama siya, siya ay mahirap lang. Ano ba lang ibibigay natin sa Kanya? Ibigay daw sa mga mahirap. And it is done, given unto me. Wow. Nagpakain ka ng gugutom. Pasok ka sa langit. Sapagat ako pinakain mo. Counted sa akin yung binigay mo, yung pinakain mo. Sino hindi tatanggap sa langit? Kaya sa kaliwa, hindi ka pwede pumasok. Sapagat ako yung gugutom. Maramot ka. Hindi mo ko pinakain. May maramot lang pala impyerno na. Paano yung nang-agaw ng pagkain? Okay. Itinuro niya kung paano tayo magiging sa pagkain ng nagugutom. Hindi lang papasok. Ang hindi papasok, yung hindi lang pagkain. At saka, paano yung nang-agaw ng pagkain? Sige na, kakaintindihan tayo. Teka muna. Ang aking ending nito, yung mga overseas Filipino workers. Kaya maganda ang buhay natin. At kaya tayo naghihirap dahil sa politika. Pero dahil sa mga OFW, 10 million Philippines, the country with the biggest number of overseas workers spread around the world, the biggest number of nurses, sa London, 30%, sa Amerika, 20% ng bawat hospital, Pilipina, ang mga nurses at hinahangaan. Pinuri ng Presidente ng Amerika, pinuri ng Prime Minister ng UK, London, si Mr. Boris, ang mga Pilipina, na frontliner, matatapang. Sila ang nakatutok. Sa COVID, ayaw kahit di yung sweldo, ayaw ka. Pero yung mga Pilipino, tsaka sila, ba't sila gano'n? Hinuhutang nila yung pasyente. Nakangiti sila sa pasyente. Yung ibang nasyon gawin. Okay. Ang ibig sabihin, binabati ko ang mga OFW, kaya bumanda ang Pilipinas at nabaran ng gutom. Dahil sa nakikita ko, ang mga simbahan niya, ang kapalawaran. Ano, lumiya ba? Hindi mo punaw siya. Ano yun? Ang dami. Yan ay isa-isa. So, mga balikbayang box, mga barkong papunta dito, Pilipinas lang, mga maraming patalan, balikbayang box. At lang, ako panin nila. O sige, mga OFW, palagay ko, papasakay sa langit. Kasi yung mga nagugutom sa Pilipinas, papadala kayo. Pero hindi sa inyo, gutom kami. Okay? Ang mga OFW, teko na. Kasama kayo dyan. Kayo mga Pilipino. Kasi Pilipinas lang kami piyesta. Piyesta sa baryo, piyesta sa bayan. Piyesta San Pedro, Piyesta San Isidro. Itulokin tayo lang tayo mo. Sa Europe pa naman, pakakainin yung kapit bayo. No way! Ganun mga Pilipino, tayo pakakain ito. Mahal na araw. Nagpapakain tayo. Kung kailang binubog-bog ako, ano sa ito eh. Ang silulas ay makita sa patay. Yung pakainan natin sa gilid. Yung chapel natin, tayo lang may chapel na gano'n. Yung mga iglesia at mga protestante mahumiwalay sa atin eh. Yung bawat chapel natin may pakainan. Sinimento pa. Papasok kayo sa lalaki. Magpakain mo. Piyesta, pakain. Yung isa naman eh, piyesta, yung isa, ang piyesta, 5 bahay pinainan. Ilan mo na yun. Sige, palain ng Lord, ang Philippines, nagpapakain, pagpapakain, kahit sa ako. Gando, London,
Pinakain ako ng isang pamilya. Pag tumapa na ugat mo eh, masarap ko nila. Father, pinakain na ako eh. Salamat po, kumain kayo. Dapat ako mga masalamat eh. Ganun yung mga pinakain ko. Kaya papasok sa langit. Naniniwala ba kayo na pupunta sa langit yung mga away at tulilo? Kayo naman eh, pakain sa piyesta, pupunta rin kayo sa langit. Amen! Sige, talakpakan natin ang Pilipinas.